Yo guys, mayroon pong bad news ngayon sa Pilipinas pagdating po sa weather natin. May papasok daw po na tinatawag na Super El Nino. Medyo nakakatakot ang term mga sangkay dahil hindi po basta El Nino, kundi Super El Nino. So ano mayroon dyan mga sangkay at gaano kadelikado ito? Pag-usapan po natin dito sa Sangkay World Talks. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So may babala nga po yung mga eksperto ngayon, mga sangkay. Ito po yung babala nila. Nakaraang mga araw, mayroon pong babala, Super El Nino posibleng maranasan sa huling bahagi ng 2026. Nagbabala po ang pag-asa na posibleng maranasan ang tinatawag na Super El Nino. Posible raw mangyari yan sa huling bahagi ng 2026. Sa huling bahagi ng 2026. Saksi, si Marie Zumali. Ika nga nila ang magtanim ay di biro. Pero ang hirap ng mga magsasaka, mas pinatindi pa ng labis na init ng panahon. Grabe. Kaya ang mga magsasaka sa Lawag City, Ilocos Norte, kanya-kanyang diskarte. Tulad ni Mang Emerson, Kawawa talaga yung mga magsasaka sa ganitong klaseng panahon no? mas maaga raw nagsisimulang magsaka ngayon. Magbabaon kami ng tubig at saka sombrero. Parang hindi kami mainitan. So, ito yung sitwasyon. Wala pa pong El Nino, guys. Pero mainit na po. How much more kung tatama, kung mangyayari po itong Super El Nino? Buti hindi super duper no? Kung super duper, ano kayang klase yun? Hindi. Joke lang yan, mga sangga. Medyo corny lang. Super El Nino. Ngayon, mga sangga, ito yung bagong balita. Ito 7 days ago Ito yung bagong balita. Latest update. El Nino alert. Itinaas na. Mas mainit na panahon posibleng maranasan this coming June to August. So mag-ready na po ang lahat ng ating mga kababayan. Linawin na ang alert ay nangahulugan na mas mataas na ang posibilidad ng pagbuo ng El Nino. Alam nyo mga sangkay, di ba dati kapag summer, yung summer from from March to May. Pagdating ng June, mga kalagitnaan, umuulan na po yan. Malalakas na po yung ulan dyan. Pero dito, dediretso pa raw mga sangkay. Kumbaga, parang magkakaroon pa ng summer extension to August. Ibig sabihin, conditions are already favorable at may strong likelihood na mag-develop ito sa sunod na 2 hanggang 3 buwan. Tumaas sa 79% ang tsansa ng pag-iral ng El Nino na nagdudulot ng matinding tagtuyot o kakulangan ng ulan na mararanasan sa bansa. Nako, kawawa dito yung mga nagsasaka, mga sangkay, mga palayan, maisan, manihan, at marami pa pong iba na pananim. Delikado kasi syempre kailangan ng patubig sa mga yan Kailangan na aanuhan sila ng tubig, especially yung mga palayan. Kapag nangyari na naman po ito, Diyos mio marimar. Kaya kailangan po ngayon mga sangkay ng mga equipment na angkop na po sa tag-init. Kasi kailangan po talaga ng technology ngayon pagdating sa pagsasaka kasi tulad nito. Pag tag-ulan, grabe yung ulan. Kapag tag-init, grabe rin po yung init. Ayon sa State Weather Station na Pag-asa, posible itong maranasan sa buwan ng Hunyo hanggang Agosto na maaari ring tumagal hanggang sa susunod na taon. Oh my goodness. Unang magiging epekto ng El Nino sa bansa ay ang posibleng matinding tagtuyot na makakaapekto sa agrikultura, supply ng tubig, kalusugan ng tao at kapaligiran. Oh, isa sa effect niyan, kalusugan ng tao, heat stroke. Diba kapag mainit ang panahon? Kaya kayo, tayong lahat, baon lagi ng tubig. Para every time na uhaw na uhaw ka na at sobrang init ang panahon, pwede kang makainom. 'Di ba? Kasi delikado po ngayon mga sangkay, yung heat stroke, napakaano niyan. Unpredictable. So dito ay pinapakita lang po yung minomonitor natin na pag-init ng temperatura ng karagatan na nagsasabi whether kung may El Nino or La Nina. Okay? Kasi mas yun po yung medyo mas nakikita natin na whatever na napaka-critical or very sensitive po yung lugar na yan, na kapag yan ay nagbago,
na magkaroon ng palawakang pag-init o paglamig, yan po yung nakakaapekto sa ating climate pattern. Ngayong Abril, may 15 lalawigan sa Luzon Region ang nakararanas ng drought o tagtuyot, habang dry spell naman ang nararanasan mula sa 22 probinsya sa Luzon, 3 probinsya sa Visayas at 7 lalawigan sa Mindanao. Oh my goodness. Tingnan nyo mga sangkay, oh. Ayan, oh, nakakaranas ng tagtuyot ngayon. Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Luzon, 15, no? Na mga lugar. May dry spell. Ayan, oh, 22. Sa Luzon, tatlo naman sa Visayas, Mindanao, 7. Visayas at 7 lalawigan sa Mindanao. Samantala, isa pang epekto ng El Nino ay ang matitinding buhos ng ulan at malalakas na bagyo pagpasok naman ng panahon ng tag-ulan. Ayan na. After ng El Nino, buhos ng ulan. Laktanto ko, talaga nga namang pagdasal po natin ang ating bansa. Bunsod ito ng mas maraming naiipong tubig ulan dahil sa mainit na temperatura ng dagat at Pasipiko. Sa inilabas na datos ng Pag-asa, maaaring nasa siyam hanggang 17 bagyo ang posibleng pumasok sa bansa. Oh my goodness. 9 hanggang 17 na bagyo. Normal pa ba ito, mga sangkay? Well, ito na po yung new normal ngayon. Paliwanag ng Pag-asa, bagamat kakaunti ang inaasahang bilang ng bagyo, mas malalakas naman ito. Mambira, kakaunti pa ba yun? Mambira, kakaunti pa yun, guys. At magkakaroon din ng malalakas na mga pag-ulan sa mga lugar na apektado ng habagat. So yan po natin nakikita na historically po, at kung titingnan natin last 2023-2024, noong 2023, 11 lang po yung bagyo natin. But 7 out of 11 ay typhoon at super typhoon category po siya. Okay. In terms of landfalling naman po, so more typhoon and super typhoon made landfall in October and November during El Nino years. Kaya naman patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Pag-asa sa iba't ibang departamento na nangunguna sa disaster response at maging sa sektor ng agrikultura dahil sa posibleng epekto nito. Ang approach naman po natin ay whole government, and this is through the NDRIMC. No? Ang core component po ang Pag-asa and UST, of course, sa National Disaster Reduction and Management Council. And I think in the coming days, even yung task force El Nino will start to convene in order for us to address yung different preparation or preparedness measures we are going to do as the entire government. Dagdag pa ng Pag-asa, pinangangambahan din na sa susunod na taon ay magkaroon ng kakulangan ng supply ng tubig dahil sa epekto ng El Nino sa Wait, yan ang problema pa, mga sangkay. Sakit na naman nito sa ulo ng gobyerno. ilang dams sa bansa. Ang problema natin comes next year kasi yung impact ng El Nino sa mga dams natin is the following year. So, kailangan, for example, sa Angat Dam, at least umabot siya ng elevation 212, yung water level niya. And sa ating mga ibang dams, kailangan mag-start siya doon sa malapit sa normal high water level. Comes January. Otherwise, kapag hindi siya umabot, like for example sa Angat Dam, doon tayo magkakaroon ng problema pagdating ng dry season. Benedict Samson, UNTV News. Okay, ayan mga sangkay, pagdasal po natin ang ating bansa. May El Nino alert, no? At posible daw pong tumama ang super El Nino. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Guys, huwag niyo pong kalimutan na isubscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.